Sulat sa mga Hebreyo, ikalawang kabanata. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kaya hindi naman paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito, at ang mga nakinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutang kanyang lilikhain, ang sanlibutang aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan: ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at kaluwalhatian, at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita ang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay ginawang ganap ng Diyos, at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mong ay ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungang ika'y papupurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos, at dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy nalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso, sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap.